pagbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Tuloy-tuloy po mga kababayan at mga kapatid ang ating pagtatalakay dito po sa seryeng naumpisahan natin sa isang nagpapakilala doon sa Russia Vista sa pamamagitan ng programang Russia TV ng kapatid na Russia Vista, na siya di umano ay isang propeta. Kaya naman hangad ng inyong maliit na lingkod, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., na sa ating muling pagbabalik sa impapawid at pagpapatuloy ng seryeng ito ay patuloy na ang biyaya, pag-iingat ng ating Panginoon Kristo ay kakatok sa inyong mga tahanan at saan man panig kayo naroon. At ako rin ay umaasa mga kapatid, ang ating sinasagawang pag-aaral na ito ay magiging ikatitibay ninyo at magiging kasangkapan din ng inyo pong buhay paglilingkod sa ating Panginoon. Ang paksa po na ating dadalhin ngayon ay pinamagatan nating saang iglesia dadalhin ng tunay na propeta ang mga taong maniniwala sa kanya. Yan. Saan nga ba dadalhin ng isang tunay na propeta? Saang iglesia niya dadalhin? Sa kabila ng kanyang mga pangangaral, saan niya dadalhin yung mga taong maniniwala sa kanya? Yan. Kaya maganda ho ang paksang ito. Saang iglesia dadalhin ng tunay na propeta ang mga taong maniniwala sa kanya? Yan hong paksa na yan, yan din ang ating tanong doon sa ating kaibigang atin pong nasuring minsan. Pakinggan ho ninyo ang ang tagpong ito. Tanong dito, bro. Dahil po wala kayo ngayong kinaanibang samahan ng pananampalataya, saan nyo pong church dadalhin ng tao na maniniwala po sa inyo? Sabi ni Fernando Camacho. Pinagtitiyagaan kong turuan sa bahay. Nung araw meron akong home Bible study. Oo, ngayon hindi ko na magawa. Unang-una, matanda na tayo 90 years old.
Pangalawa, kailangan ng alalay ng aking asawa na nabubuhay na lamang gawa ng gamot at higit gawa ng biyaya ng Panginoon. Gawa ng meron siyang breast cancer at operated na yung kanyang breast. Nabubuhay na lang siya unang-una sa biyaya ng Diyos. Pangalawa sa gamot. Kaya hindi na pwedeng maglalakad kung saan-saan. Kung may maniwala sa'yo, bro ba, saan mo daw siya dadalhin? Parang sa'yo lang? Or may church ka bang i-recommend sa kanya na dito ka mag-church? Maari siguro mag-recommenda ako. O magre-recommenda man ako, yung alam kong talagang evangelicals ang itinuturo. Unang-una yung kailangan kasi huwag tayo magkakamali sa turo ng kaligtasan. Alam ko, pagka ang turo ng isang church ay salvation by grace, okay yun. Maaaring sa mga ibang doktrina ay mali, sa aking paniniwala, okay lang sa akin yun. Sapagkat sino ba ako para sabihin ko na mali nga? Dahil ba hindi kapantay, kasukat ng aking paniniwala? Mali naman yun. Pero pagka ang turo ay salvation by grace, talagang lapat na lapat yun. Maliwanag mga kapatid at mga kaibigan na walang pagdadalhan. Yung atin pong natanong na nagpapakilalang propeta, wala siyang pagdadalhan ng mga taong maniniwala sa kanya. Kundi ang gagawin na lamang niya ay mag-i-endorso ng mga evangelical churches kung saan sila pupunta. At kahit hindi niya kapareho ng pangkalatang paniniwala. Ganito ba talaga ang tunay na propeta? Hindi po mga kapatid, mga kaibigan. Ang tunay hong propeta na tinawag o inappoint ng ating Panginoon Jesucristo, ang tunay na propeta na pinili ng ating pong Panginoong Jesucristo, hindi niya dadalhin sa kung saang-saang pananampalataya. Dadalhin niya ang mga naniniwala sa kanya doon po sa tunay na iglesia. Tignan ho ninyo sa isang talata ng banal na kasulatan, buhat sa aklat ng mga gawa, Kabanata 2, talata 47. Ang wika po'y ganito: na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Palibasa, ang propeta ay ina-appoint, itinatalaga ng ating Panginoon Jesucristo. Ang propeta ay pinagtatagubilin mismo ng Diyos. Ang Diyos din ang magdadala kung saang iglesia dadalhin ang mga taong maniniwala sa propeta sa pamamagitan din ng mga propeta at ng mga isinugo ng ating pong Panginoong Diyos. Kapag may maniwala sa isang propeta, ang mga taong maniniwala dito, idaragdag sa kanila. Sino yung kanila? Yan po'y walang iba kundi ang kapulungan o ang iglesia. Kaya nang sabihin sa talatang ito na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila. Ibig sabihin, idinaragdag sa iglesia o sa kapulungan. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Ano katunayan? Na yung salitang kanila,
tumutukoy sa iglesia o sa kapulungan. Tignan ho ninyo. Dito pa sa isang salin ng banal na kasulatan, kung tawagin naman ito'y salita ng Diyos. Dito pa rin sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2, sa talatang 47. Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguran ng lahat ng mga tao. Idinadagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas. Opo, ang Diyos po ang magdaragdag sa kapulungan ng mga taong naniniwala sa kanyang mga aral. Kaya kapag ang tao naniwala sa propeta, dadalhin ito ng propeta, dadalhin ito ng Diyos sa pamamagitan ng propeta doon sa kapulungan o sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Aling kapulungan ito? Tunay pong iglesia ang paglalagakan. Hindi ka mag-iindoso sa kung saan-saan, kundi sa natatanging kapulungan o iglesia. Tanong, ano naman ang katibayan na yung kapulungan binabanggit dito, yung kanila na binabanggit dito, tumutukoy sa church o sa iglesia? Ganito ang ating mababasa. Buhat sa New King James Version ng Acts 2:47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Saan o idinadagdag? Sa church. Kita po ninyo? Kaya yung kanila, yung kapulungan, tumutukoy po yan sa church. Tumutukoy yan sa mga taong nauna nang tinawag ng ating Panginoon. Ito pa, isang salin ng Biblia, a faithful version ng nasabing talata. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church day by day those who were being saved. Maliwanag ba, mga kapatid? Maliwanag po Sa Webster Bible Translation ng naturang talata, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ganito rin ang binabanggit sa atin sa Geneva Bible. Copyright pa ito nung sinaunang panahon pa ng 1587. Ang wika, praising God and had favored with all the people, and the Lord added to the church from day to day such as should be saved. Nakita ninyo, mga kaibigan, kahit dun sa mga lumang English, sa mga sinaunang salin, talagang tumutuko yung kanila, yung kapulungan sa church. Tumutukoy doon sa mga tao ng naunang tinawag ng ating Panginoon. Idinaragdag sa kanila yaong mga taong maniniwala sa kanyang mga aral. Kaya kung ang isang propeta, mga kapatid at mga kaibigan, ay mayroong mapaniwala, hindi niya ituturo ito sa kung saang samahan ng pananampalataya. Isa lang ang pagdadalhan niya na ito. Isa lang. Saan dadalhin? Sa tunay na iglesia. Kaya kapag mayroong maniwala sa pangangaral ng isang propeta na ipinagtagubilin ng ating Panginoon, sa isang propeta na inappoint, pinili ng ating Panginoong Diyos, dadalhin ng Diyos ang mga naniwalang ito sa pamamagitan din ng mga propeta at ng iba pang mga isinugo ng Panginoon sa loob ng tunay na iglesia. Kaya mag-iingat po ang lahat, mga kababayan. Sino mang nagpapakilala o magpapakilala
na siya di umano'y propeta ng Diyos o di kaya'y propeta ng written word, na hindi naman niya dadalhin ang mga taong maniniwala sa Kanya sa loob ng pananampalatayang Seventh-day Adventist. Hindi naman niya dadalhin ang mga maniniwala sa Kanya sa nalabing iglesia. Ang Kanyang turo iba sa turo ng tunay na iglesia. Hindi tunay ang propetang ito. Dapat dadalhin ng isang tunay na propeta ang kanyang mapapaniwala doon sa mga taong una ng tinawag ng ating Panginoong Jesucristo sa kalipunan o sa kapulungan ng mga taong nangingilin ng araw ng Sabat, masayang tumutupad ng 10 utos, hindi kumakain ng anumang karumal-dumal. Kapag hindi niya dito kayo dadalhin sa makatangiang ito, ang nagdala sa inyo, hindi tunay na propeta. Ang propetang ito na magtutulak lamang sa inyo kung saan kayo dadaling pananampalataya, ang propetang yan ay isa lamang peking propeta. Maliwanag na hindi siya tunay na propeta. Siya'y isang bulaang propeta na nangangaral upang kayo ay mailigaw ng pananampalataya. Ang propetang ito ay walang bahagi sa langit na bayan kapag siya'y hindi magbabago. Tatandaan po natin yan. At upang kayo'y wag mapasama sa malagim na sasapitin ng mga nagpapakilalang peking propetang ito, mga bulaang propetang ito, wag kayong sasama sa kanila. Wag kayong maniniwala sa kanila. Manapa, tayo ay magsama-sama dito sa Seventh-day Adventist, sapagkat ito lamang sa ating panahon ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. Wala nang iba pa. Hindi dalawa ang iglesia ng ating Panginoon na magkaiba. Hindi tatlo na magkakaiba sa kanilang mga doktrina at mga aral. Iisa lamang ang tunay na iglesia. At yan ang nalabing iglesia na hanggang ngayon nananatiling tapat sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Bukas po ang aming mga pintuan sa tuwing sasapit ang Miyerkules ng gabi sa ganap na alas 7 hanggang alas 8:30. Pwede po ninyo kaming pasyalan. Pakilala po kayo. Sabihin po ninyo ang inyong sadya na may kinalaman sa pangpananampalatayang usapin, at kayo po ay paglilingkuran ng ating mga elders, ng mga diakono, ng ating mga laiko sa kanya-kanya naming mga local churches. Bukas din po ang aming iglesia sa araw ng gabi ng Biyernes, na kung tawagin namin ay Sabat. Pakilala lamang po kayo, paglilingkuran kayo. Ganon din sa araw ng Sabado o tinatawag naming Sabbath. Sa buong maghapon ay pwede po kayong pumasyal. At willing po kami't masaya na kayo ay aming mabahaginan, mapaglingkuran ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, bukas pa ang pintuan ng awa hanggat hindi pa ito isinasara ng ating Panginoon. Ngayon ang panahon. Ngayong naririnig ninyo ang tinig ng panawagan ng programang ito ng ayon sa kasulatan na iginagabay kayo sa katotohanan. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, kundi magkaisa tayo, magsama-sama tayo sa iisang iglesyang ito, nang sa gayon
ang buhay na walang hanggan na gusto po ninyong tamasain ay lubos ninyong matamasa kapag dumating na ang ating Panginoong Jesucristo. Muli po, sumayin niyo ang kapayapaan at patuloy po kayong pagpalain at bendisyonan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay